Hi everyone, this is Maria Juana and welcome back sa aking channel. It's been 2 months guys na hindi ako nakapag-vlog dahil nga nanganak na ako, and today naisipan kong mag-vlog dahil I would like to share some things sa inyo kasi I know a lot of you are curious about sa healthcare dito sa Finland, if libre ba talaga or may mga babayaran. Nagbabayad ako ng bills nung nagpabunot ako ng ngipin. And then, nung nanganak ako, hindi libre yung healthcare dito sa Finland, guys. And may mga discount lang siya dahil nga sa Kela, which is parang yung PhilHealth sa atin. There are some sectors lang, or like, nung nanganak ako guys, is yun lang yung time na may binayaran ako, which is yung hospital fee. Yung hospital fee guys is yung babayaran mo lang yung pagstay mo dun sa hospital, hindi yung mga specialist. Anyway guys, yung baby ko is 2.5 months na siya ngayon. Supposed to be, yung due date ko is June 25. July baby na siya guys. So, yung last time na nag-vlog, kumuha tayo ng stroller doon sa may Vanta. And yun na yung pinaka-last na vlog natin. Nagva-vlog ako guys, pero hindi ko siya natatapos. Mahirap walang kasama. Unlike sa Pilipinas na andyan yung relatives mo, may tumutulong sa'yo ba na mag-alaga ng baby. So dito guys is naiintindihan ko yung mga tao kung bakit isa, dalawa, tatlo lang yung mga anak nila. Kasi nga is, although hindi siya ganun kagastos mga anak, mahirap naman siyang mag-alaga. Dito guys, 3 days kaming nagstay sa hospital. That's why nagbayad kami ng 382, tapos bali almost 500 yung nabayaran namin. Kasi nga is, kasama ko si Arto, dalawa kayo guys, is yun, may bayad din yung partner mo tapos ikaw. Bali hospital fee lang yung binayaran namin kasi guys, kumuha kami ng private room para makasama ko si Arlo, kasi dito may visiting hours lang yung husband mo na magstay doon sa hospital. Since first time ko and via CS ako guys, Diyos ko, nag-labor ako 28 hours. Tapos na emergency CS ako kasi nga ang laki ni baby, 3.9 kilos siya. Supposed to be is i-vacuum siya. Kasi si Arto guys, nung nanganak si Ritba is na-vacuum din siya. Kasi ang laki din niya. Parang ganun din yung kay baby na 3.9 siya. Nung nanganak nga ako is 41 weeks and 5 days talaga. That day supposed to be nakaschedule yung aking i-induce dapat ako guys. Pero sabi ng friend ko, uminom ako ng luya. Nagpakulo ako ng luya, and then nung gabi na yon is nag-bleed ako. So sabi niya kasi baka hangin-hangin lang yung nasa loob ng katawan mo. Kaya ayun, uminom ako kasi wala namang mawawala. Pag itry mo, kasi nga ginawa ko na guys lahat, kung ano-anong mga exercise na yung ginawa ko. Nag-bounce na ako sa yoga ball and all the stuff like that. Tagtag na ako, akit baba sa hagdan, and knowing guys na yung bahay namin is nasa 3rd floor kami, wala kaming elevator dito. So, every time na bababa and aalis kami ng bahay is nakahagdan talaga ako. Ayaw lang talaga ni baby lumabas. Ito na nga guys, 382 euro and 20 cents yung isang bill na to. Tapos, meron pang 57 or 58 something na babayaran. Ito lang ako sa malapit na hospital sa amin ng anak. Kaya hindi siya sobrang hirap din kay Arto na umuwi. Pwede naman siya guys umuwi dito sa bahay if gusto niyang matulog. Pero yun nga, pinili namin na doon na lang siya magstay sa hospital para may makasama ako. Libre na to guys, yung food and all the stuff like that. Hindi ka naman guys lugi pag kahit magbayad ka ng ganito dito, kasi Diyos ko, parang hahalikan ng mga healthcare workers yung paa mo. Kulang na lang talaga halikan nila yung paa mo sa pag-aalaga sa'yo. That's why hindi din ako guys nahirapan na manganak or kinabahan, kasi alam ko na I'm in a good hand. Bali, 3 midwife yung nagpapalit sa akin guys ng pag-aalaga since nag-labor nga ako 28 hours and emergency CS ako. I would like to do a separate video regarding those experience ko sa hospital, and gusto kong i-share sa inyo kung ilang months akong naka-maternity leave, kung magkano yung binabayad sa'yo
Tapos, kung magkano yung natatanggap ng aking anak buwan-buwan mula sa government dito sa Finland. Naka-English to siya guys kasi nga alam nila na hindi ako nagsasalita ng Finnish. Pwede mo siyang malate bayaran for like a month lang yung ina-allow nila without any na late fees before siya pumunta dun sa collection agency guys. So, ina-allow nila na mag late payment ka for a month. Dapat mo lang silang tawagan. After a month, kung hindi mo pa siya nabayaran, magpapadala siguro yung collection agency sa'yo ng papel. Again, na ganyan, may tubo na nakasulat dito na kung 3 months, for example, 3 months ka nang nagsistay sa hospital or more, i-assist ka nila according sa inyong financial solvency. Dito din guys, may ipapadala sila sa'yo na mga information kung paano ka magbayad, kung saan na bank, and kung paano mo siya i-extend. Since July 8 ako nanganak. Tapos, nagpabalik-balik kami sa hospital, which is sana hindi naman. Tapos, nag-reach yung nabayaran namin ng 762 euro. Ibabalik nila yun. Nag-exceed ka ng 762 euro is pwede kang makaka-claim ng free pass. And sa ngipin ko naman guys, nagpabunot ako last time ng ngipin dito. 3 ngipin yun guys. And yun, 117 euros and 50 cents yung nabayaran ko. Hindi siya guys private. Mas mahal yung private. Yun lang yung nabayaran ko all throughout my pregnancy. Yung hospital stay lang. Kumuha kami ng private room. 50 euro siya guys per person every day. Papacheck up ako guys. Pumupunta ako ng maternity clinic is wala akong may nabayaran kahit piso. Ultrasound and yung medicine guys, of course, nagbabayad. Ako yung bumibili ng mga gamot. But, hindi naman siya guys sobrang mahal. Puro yung na-take ko lang ng medicine is, hindi siya umabot ng 100 euro. If ilang months yung maternity leave dito sa Finland, 10 months, hindi ka mag-start. Sa case ko is, nag-start yung akin. Due date ko supposed to be June 25, May 25, or May 20. Pwede na yon. Pwede kang mag-start nun. Tapos, supposed to be mag-end yung aking parental leave sa January. But since, binigyan ako ni Arto ng the rest niya na paternity leave, magiging until March 29 siya guys. So, mga katapusan ng March or April pa ako makakabalik ng trabaho. Actually, sa case ko is aabot siya ng 1 year. Kasi guys, before ako maternity leave is nag-sick leave ako kasi nga is I'm having contraction dahil dun sa aking infection sa vagina. So, yun. Parang 1 year na din. Nag-start akong mag-sick leave nung March. While I'm on sick leave, guys, is bayad din yun. Mayroon akong medical certificate and doctor na yung nagsabi sa akin na you need to rest kasi baka early pa nun guys, hindi pa full term si baby kasi baka early labor ka. Yan ako ng consent na mag-rest, but before that, nag-ask sila sa akin guys kasi every time na nag-work ako is of course housekeeping yung work ko, and you know naman pag nasa hotel ka dapat madalian. While nag-work ako guys is sumasakit lagi yung puson ko, and syempre worried din naman ako guys na baka anong mangyari kay baby sa loob ng tiyan ko kasi nga hindi pa siya full term and it's too early pa guys. I think mga 32 weeks pa noon nung nagkaroon ako ng sakit sa puson. Late na siya na find out kasi madaming test pa yung ginawa sa akin before ako na-send sa OBGYN. 2 weeks lang actually guys yung binigay sa akin. Sabi, mag-rest ka muna, observe natin ng 2 weeks. If hindi pa talaga mag-okay, then bibigyan kita ng another 2 weeks. Until nag-extend guys yung aking leave, and nakaabot na siya sa aking maternity leave. Yung payment, kung ilan yung schedule mo dun sa application, kasi may application kami, doon tinitingnan namin yung working schedule namin. Nakikita namin kung kailan ka may pasok. And yung bayad lang sa akin guys nung company nung nagsisick leave ako is yung days lang na may pasok ako. Yun yung benefits na nakuha ko while I'm on sick leave. Tapos after that guys, naka-maternity leave naman ako. Yung first 3 months ko guys is company ko din yung nagbabayad.
which is babayaran din sila ng kaila. Bali, yung company ko lang talaga yung nagbabayad sa akin. Kahit naman guys yung sick leave ko, nire-reimburse yun ng kaila. Kaila pa din yung nagbabayad sa kanila. Sila lang yung nagbabayad. Bali, company lang yung nagbabayad sa akin. Pero, after that is, yung kaila, babayaran din yung company ko. Same din sa aking maternity leave. Start ako ng May, June, July. Until July, company ko yung nagbabayad guys ng maternity leave ko. So, yung nakukuha ko guys sa maternity leave ko is equivalent din sa sahod ko for a month. For example, 1,800 euros yung nasasahod ko every month, yun din yung binabayad nila sa akin every month. But hindi yun binubuo guys na 1,800 euros kasi hinahati yun every 15 days kasi yung sahod namin dito sa company ko. Less tax pa yun guys. May mga binabayaran pa ako na yun ko, tax, and employment pa pala guys. May unemployment din na dinideduct, and then yung retirement ko. Hindi buo muna makukuha yung 1,800 euros a month. Hindi yun ganun guys. And after that, neto na, once a month na lang ako guys nakakatanggap. Yung kailan na talaga yung nagbabayad sa akin. Tinototal nila kung magkano yung na-earn ko last year. May kinukuha din sila guys na percent kung magkano yung ibibigay nila sa iyo every month. But usually kasi guys, pag for example, hindi ka nakapag-work before ka nag-pregnant, mas mababa kasi guys yung matatanggap mo. So, in my opinion, mas better talaga na mag-work ka muna before ka magbuntis para medyo enough din yung money na matatanggap mo every month kahit wala kang work. In my case is till March nila ako babayaran. Tapos binababaan namin guys yung tax ko. Nag-ma-reach naman yung dineclared ko last time. Ngayon pala guys is nasa 0.5% na lang yung tax ko. Kasi before nung nagtatrabaho ko is 2.5 something. Kasi sayang din naman guys yung nababayad ko na tax every month. Kasi liit pa naman ang pinibigay nila sa akin ngayon every month. Last time nagtotal sila nung yung tax ko pa is 2.5 pa, hindi ko pa pinalitan. Yung binabawas talaga guys is 382 euros. So sabi ko, oh my god, ang laki-laki, magkano na yun sa Pilipinas? Kasi guys, nagpapadala pa ako sa Pilipinas. Of course, hindi naman pwedeng hindi. Kasi may pinapaaral ako ng kapatid. Kaya sabi ko kay Arto, babaan niya. So naging 0.5% na lang yung tax na binabayaran ko. And yung dinideduct na lang nila guys is like 20 euros, 5 euros, yung ganon. Maliit na lang. So at least, diba? Although hindi mo naman siya guys masasabing sayang kasi binabalik naman nila sa'yo kung magkano yung sobrang tax na dineclare mo. Like, nag-declare, for example, nag-declare ka ng 19,500 in a year. Tapos nagkalta sila ng sobra. Binabalik naman nila guys. Last August, nakatanggap ako ng 197 euros kasi nga is sobra yung na-deduct nila sa akin sa income ko. So, wala namang sayang dito guys kasi every euro count dito sa Finland. Nanonood lang ako guys ng vlog. Yan. Nanonood ako ng vlog ni Aileen Kaliv. So, ayan na nga guys. Alis na kami. And, hi! You wanna say hi to the guys? No? Okay, nilagay ko siya guys sa carrier ko so that hindi siya mahirapan. Hindi ako mahirapang umakyat baba ng hagdan. So, let's go na. Dadalhin ko muna yung bag pa ko. Okay. Let's set up. Oh no. Katok. You wanna be here? Where is it?
Hindi ko na nakita yung ayaw na ni Arlo dito sa loob. Where is it, Bob? Oh no, Mom couldn't find it. Oh, ayan. There you go. Oh, there you go. There you go. Oh, sure. Oh, sure. Oh, okay. Okay. Where's Daddy's key? Maybe it's cold. Maybe it's cold. It's pretty warm, Bob. It's pretty warm. Let's go. Oh no. Yun yung medyo mahirap kasi wala kaming elevator. Kailangan naming iwan yung stroller ni Arlo doon sa sasakyan para hindi ako mahirapan kasi pag iniwan doon namin sa baba ng hagdan, usually guys, yung mga tao dito is pag may elevator sila, dinadala nila sa loob ng bahay or iniiwan sa baba ng hagdan nila. But in my case kasi guys is yung hagdan namin mahirap, yung baba ng hagdan is mahirap siya guys kasi nga may hagdan pa siya, so kailangan kong buhatin yung stroller. And ayoko naman kasi nga is cesarean ako and 2 months pa lang siya, nag-heal pa lang yung sugat. So ayun, si Arlo gusto niya lang to guys na natutulog sa stroller. Every time na lumalabas kami or nasasakyan, natutulog lang siya. Hey, what happened? Is it... Pero guys, yung ayaw niya lang kasi is madilim ngayon dito sa tunnel. Usually, umiiyak yan siya. Yan siya, nilagay ko yung bib niya sa ulo niya guys kasi ayaw niyang may sombrero siya. Napakalikot kasi ng batang to. Ayan, nakikita niyo autumn na. Hi, Baba! Say hi! Hello! How are you? Mitakulo! Hello! Nandito na tayo sa... Malapit lang po guys sa bahay ko. Hindi kami muna aakyat kasi tulog pa si Arlo and gusto ko pa siyang matulog ng medyo matagal-tagal. Kasi minsan sa bahay pag kinukuha ko siya sa stroller tapos nililipat sa higaan guys is nagigising siya tapos nagiging fussy siya pag gabi. Hindi naman sobrang fussy niya but still nakakaawa kasi gusto ko pa siya matulog kahit konti. Nandito na kami sa neighborhood namin, naglalakad-lakad. Hindi pa ako nakakain ng lunch, bumili lang ako sa Hesburger tapos kain na ako while uupo doon. At this hour guys is madaming batang naglalaro sa park. Tapos madaming estudyante yung naglalakad. Ingay nila. Gusto ko sana siyang dalhin sa kung saan hindi sobrang daming tao. Pero di ko naman alam kung saan. Dito sa neighborhood namin guys is medyo ano siya, mga malalapit lang yung school. Vocational school, tapos kinder or Paibacote, tapos elementary and then high school. So dito lang siguro ako uupo. Playground siya ng mga bata kasi may elementary dyan. And then dito sa likod ko is
playground din ng mga bata. Mga naglalaro yung mga bata ngayon, guys. Ayan, yung school na yan is high school siya. So, ayan lang si Arlo. Natutulog siya dyan. Sarap ng tulog niya. Nagluluto sana ako, guys, ng fried chicken na buo. Pero, wala na kasi akong time. Yung chicken is frozen pa siya. Kailangan ko pa siyang i-defroze. And ngayon yung oras is 2:00 na ng hapon. Uwi si Arto mga 4 siguro. Nasa bahay niya siya mga 4:30 or minsan umuwi siya ng mas maaga doon. Si Arto pala, guys, is nagtatrabaho siya sa Migre. Familiar kayo doon? Doon siya nagtatrabaho. Yung nasabi ko nga last time na sa government siya nagtatrabaho. Sa immigration sector. Maganda dito sa neighborhood namin kasi madami siyang paibakuti na malapit. Hindi kami mahihirapan na iwanan si Arlo pag bumalik na ako ng trabaho, and then pag si Arlo din nakabalik na siya ng trabaho. Until August siguro siya. Balik siya mga September na din. So, the whole summer, magkasama sila ni Arlo. And that time, si Arlo is nagpa-practice ng maglakad or nagka-crawl na siya. So, ayan, guys. Mga naglalaro yung mga bata. Super enjoy nila. And kahit pa naman, guys, nagsusnow dito is hinahayaan nilang maglaro yung mga bata. I mean, pag nagsusnow na, hinahayaan nilang maglaro yung mga bata sa labas. Yan. And dun, guys, sa may pinakadulo is may football field. Ayan. Umalis kami dun sa kinaupuan namin kasi si Arlo nagigising. Autumn na. Actually, kaninang umaga, guys, is sobrang niya, malamig siya. Pero ngayon, 19 degrees. Napaka-humid. Building na yan is bahay na. And punta tayo dito sa may mga pato. Tawag nila dito, guys, small yard. Hindi naman kinakain ng mga tao yung yung bibi or pato na to. Walang may nangunguha, instead binibigyan pa nila, guys, ng food. Yun sila, oh. Yan. Isa, lumalangoy-langoy. Ang linis, guys, ng tubig. Napaka-clear. Nakikita nyo ba? Yan. Napaka-clear ng tubig. Gusto niyang lumangoy. Pero yung iba andun sa lalim ng puno. Kwak, kwak, kwak. Lakad-lakad pa tayo doon kasi si Arlo tulog pa naman. Ito, guys, golf field to siya na maliit. Kapag summer, marami din yung pumupunta dyan. Actually, makikita mo dito yung IKEA. Pwede mo siyang lakarin. IKEA Expo. Ayan siya, yung white na building na yan. Sana dito ako umupo. Baka uupo yung matanda dyan. Lakad-lakad lang tayo. Ito yung view before winter, before nyo makita yung mga puti-puti na mga yellow tipon. Dito sa Finland, guys, is very natural na lang yung exercise mo is yung paglalakad, kasi sa work ni Arto, meron talaga sila, guys, na 1 hour per week na binibigay sa kanila para mag-exercise for free na yun, guys. 3 hours nila.
Yung field na dyan, guys, yan, may makikita kayong mga tao is golf field din yan. Malawak na golf field. And yan yung IKEA. IKEA Espoo. So, upo kami dito siguro. Since hindi siya gaanong maingay. So, exercise talaga para sa kanila yan. Pinipilit nilang maglakad-lakad every day. Ayan din, si Lola. Kaya si Arto, guys, nung nasa Pilipinas siya is lakad siya ng lakad. Tapos, di ba sa atin, sa amin kasi sa Iloilo is wala masyadong footwalk para sa mga tao doon sa may area namin. So, lakad siya ng lakad, pumupunta siya kahit saan, naglalakad. Tapos ako naman, syempre, nung hindi pa ako dito nakarating ng Finland, sabi ko, uy, nakakapagod maglakad kasi, Diyos ko, di ba sa atin sobrang init talaga, hindi katulad dito na, dito kasi guys, kahit sobrang init is may hangin siya. Pero sa atin kasi is very humid at napakainit talaga. So, naglalakad lang kami, minsan pumupunta kami ng mall, tapos naglalakad. Alam mo yung nakatodong forma ka, tapos nakadress ka, tapos gusto niyang maglakad. Diyos ko. Ngayon naiintindihan ko na siya, guys, kung bakit gusto niyang maglakad ng maglakad. Kasi nga, dito is, lakad is life. Sabi nga nila, lakad is life sa mga tao dito sa Finland, guys. And very normal lang na naglalakad. Hindi nakakahiyang maglakad ka. Kasi minsan, although may mga ticket naman sila or may ticket sa bus or ticket sa tram, train, pinipili nilang maglakad to get some exercise. Tulog pa din si Arlo. Di ko alam kung tulog ba talaga to or ano. Kasi yung isang mata niya, naka-close. Yung isa, naka-open. Parang manan niya ako, guys, kung ano yung ginagawa ko. Pumupula-pula yung ibabaw ng mata niya kasi nirarab niya. And then, syempre, baby pa, napaka-sensitive ng skin. So, ayan. Uwi na lang kami. Hindi ko nahihintayin dito sa labas si Arto. Kasi sinisipo na din ako and makati yung mata ko. Hindi ko alam, baka na-allergy ako kasi hindi naman pollen ngayon. Hindi ko alam. Lagi ako, guys, sinisipon pag medyo malamig-lamig na. Ayan. And ayan, may stroller din doon. And tatay. Nilalakad-lakad na din yung anak niya. So, pauwi na kami. Kasi magluluto pa ako ng makara. Sausage soup lang naman, guys. Kasi nga, nagbe-breastfeed pa din ako. So, kailangan natin ng sabaw. Bahay na kami, guys. And hello to the guys. Say hello, guys. Hey. Say hello, guys. Makara to siya or tawag sa kanila sausage or sausage soup. Yung sausage lang to, guys, yung circle, and then nilagyan ko ng paminta na buo, carrots, and then patatas. Yun. And then lalagyan ko lang siya ng persilya or ano ba to sa English? Basta ito, lalagyan ko siya nito. Arlo, Daddy is home. Are you excited? Not like that. Arlo, Daddy is home. Mita kulo, kru kru kru.